Sa gitna ng investigasyon sa flood control projects, marami na ang ikinulong sa piitan. Dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, pinag-aanap pa rin. Naritong report ni Jen Patrolya. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong 2025, alamin kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report. Setyembre 20 nang irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman na kausuhan ng graft at malversation si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways Mimaropa at Sun West Corporation kaugnay ng umano'y irregularidad sa 290 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Batay sa reklamo ng ICI, isang 289.5 million pesos na road dike project sa mag-asawang Tubig River ang tinukoy kung saan napansin ang mga hindi pagkakatugma sa detailed engineering design at ang aktwal na nangyari sa proyekto at sa kabila ng kontratang naglalaman ng 12-meter steel sheet piles ay tanging 2.5 hanggang 3 metro lamang ang naisagawa. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, walang piyansa ang kaso ng malversation of public funds through falsification of public documents. Alinsunod sa Article 217 at Article 171 ng Revised Penal Code at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Makaraan ng ilang araw, inaresto ng National Bureau of Investigation ang mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kabilang na nga rito si Dennis Abagon, Gerald Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Felizardo Casuno, Timogen Zagar, Montrexis Tamayo, Juliet Calvo at Lerma Caico na humarap sa Sandigan Bayan nitong Disyembre 12 kung saan pawang nagpasok ng not guilty plea. Sa kasalukuyan, nakakulong ang mga opisyal sa New Quezon City Jail sa Payatas at Camp Karingal samantalang si Zaldico naman ay patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Tiniyak ni Assistant Ombudsman Clavano sa mga Pilipino na itutuloy nila ang kaso laban sa mga akusado na walang kinikilingan dahil sa matibay na ebidensya at higit sa lahat ang epekto ng mga proyekto sa mga apektadong komunidad ng baha sa bansa. Funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. Para sa Panalo o Talo Year-End Report, ako si Jen Patrolya nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong 2025, ngayon alam na kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report.